Okay. Aha, okay, so alright. Yan, mga kaibigan, mga kauban, 'no, mga kaigsuonan diya sa Visayas ug Mindanao, 'no. Maayong buntag sa inyong tanan o maayong hapon o maayong gabi. Asa man mo diha dapita, 'no, sa atong mga kaubanan, sa atong mga amigo, sa atong mga palangga diha sa mga kailungguhan. So, niana mayroon andito na ang inyong lingkod, 'no, si Cardo Critico. Siyempre sa Luzon, magandang araw sa lahat. So ito, na na ang inyong lingkod, alam ko pati kayo is, ah, may kumbaga naliligalig, 'no, naliligalig dito sa bago na namang, ah, pangyayari na kung saan doon sa isang, pugo na naman ano, yung pugo na naman na pinasimulan ng Duterte administration doon sa Clark o Tarlac man 'yan o sa Bamban, 'no? At, na-involve itong mayor, 'no, itong, si Alice Go. So ano ba talaga, napakagulo parang pati tayo, di na natin malaman kung ano itong mga nangyayari, 'no? So magbigay lang ako ng mga ilang, nabalita na 'to, pinag-usapan na sa lahat, halos lahat ng istasyon. So, mayroon lang akong, gustong ipagdidiinan o mayroon tayong, bilang ang inyong YouTube, ang inyong Cardo Critico ay magbibigay tayo ng ano, pananaw din natin o mga kuro-kuro o mga, pag-criticize natin dito sa mga pupuwedeng, may pagkukulang, 'no, sa pangyayaring ito. Pero yun, bago tayo magpatuloy, itong Alice Go na 'to ang pag-uusapan natin ano. Ah, Magbibigay ako ng, ilang, galing sa mga video clips ng mga, ah, istasyon ng siyempre sa telebisyon. So, panoorin natin, 'no, panoorin natin at bigyan ko ng, komentaryo o pag-criticize. Okay, pakinggan natin. Natin ang mga detalye ng mga hindi magkakatugmang testimonyang inihain ni Alice Go upang malaman natin kung makatwiran ba ang mga akusasyon laban sa kanya o kung may mas malaking issue pa sa ilalim nito na dapat hukayin. Sa halos 4 na oras na itinagal ng Senate hearing ay marami pa ring hindi sigurado sa kung sino ba talaga si Alice Go dahil sa husay niyang lumihis sa tanong o mag-misdirect ng pagdinig. Sa simpleng internet search ay mahirap nang makita agad ang impormasyon tungkol sa punong alkalde ng Bamban. Halos wala rin itong record ng dating pagkaluklok sa serbisyo publiko, mapalebel man ng sangguniang kabataan o pagkakonsehal. Tila lumabas lang ang kanyang pangalan noong siya ipakilala ni dating Bamban Mayor John Feliciano bilang malapit niyang kaibigan sa inaugurasyon ng isang government-owned poultry dressing plant sa Bamban. Isang taon bago ang eleksyon ay inendorso rin ni Feliciano si Go bilang kanyang successor. So yun, 'no, doon muna tayo ano, yung para bang, unahin natin itong ano, sa pagkakaintindi ko, Feliciano yung dating, mayor ano, yung last name ng mayor is Feliciano base doon sa binanggit nitong, balitang ito. Tapos ito daw nagpakilala sa bago na ngang panalo na itong si Alice Go. So sa makatuwid, ah, ang malaki nating katanungan dito, ah sinasabi pa nga na mismo sa kanyang mga credential, yung mga pagkakakilanlan ano, hindi siya wala siyang mga sinasabing, kung saan nanggaling na school. Tapos, parang tila kabuti na bigla na lang lumitaw diyan sa Bamban Tarlac ano. Tapos, hindi rin naman siya naging,
tumakbo man lang sa isang mga mga civic organization diyan, no? Kung diyan siya nagdalaga, dapat pangkaraniwan kasi 'yon sa mga Pilipino ano. Napapasali tayo sa mga youth club, mga kung ano-anong samahan ng mga kabataan hanggang sa maging mag-mature tayo, maging 20 anyos tayo, makapasok tayo diyan sa mga kahit sa mga sangguniang iske ano, sa iske. Or kung talagang pumasok na siya sa politika, malamang tumakbo ito ng konseho o sa barangay 'no, konseho sa siyudad o sa munisipyo o kaya sa barangay ano. Pero wala 'no, ang nabalitaan natin, hindi ko alam kung nabanggit na dito, ang nabalitaan natin ito ay bigla na lang nagparehistro diyan sa Comelec ng Tarlac o kung saan man 'yan sa Bamban ano, noong 2021. Mga kakardo kritiko, mga kababayan, mga kaigsuonan, 'no? Nagparehistro lang 'tong si Alice Go noong 2021 sa Comelec bilang bagong botante, 'no? Sa kanyang edad na parang nasa something 30 years old na, 'no? Yun lang yung time na bigla siyang dumating diyan sa Tarlac at nagparehistro bilang bagong botante. At sa 2022 ay tumakbo ng mayor ito. At yun na nga, ang hindi natin malaman, 'no? Itong nagkaroon ba 'to ng parang partido, kapartido niya ba yang si Feliciano na dating mayor? At kumusta din yung mga kumusta din yung mga kalaban ano? Hindi ba nagkaroon ng hindi ba nagkaroon ng tawag nito? Hindi ba nagkaroon ng usisa, 'no? Hindi ba nagkaroon ng pag-usisa yung mga katunggali? Kunyari ikaw, 'di ba? 'Pag tumakbo ka bilang kapitan o ano, tapos bigla ngayon may tumakbo na tingin mo bago at hindi naman taal. Ano ba ano yun sa Tagalog, 'no? Yung kung sa ano, sa Bisaya, yung hindi naman taal nga taga diha. Matingagyo ka. So, bakit bakit walang nagreklamo? Ano bang nangyari diyan, 'no? Yang lahat ba ng mga tumakbo diyan ay nagkaroon ng parang unity tulad nung nangyari sa BBM at Duterte? Nagkaroon ba diyan ng malaking pagsaulog, okasyon ng mga pagsama-sama ng mga magkakaaway pero nagkaroon ba ng pagkakaisa bigla na ito na yung susundin natin, ito na yung mayor natin, itong si Alice Go. So, malaking katanungan ano, Comelec at yung local officials din na wala man lang bang ginawa na pag-usisa sa kabuhay nitong babaeng ito. So, ipagpatuloy natin. Kahit ang kanyang social media records ay makikitang ginawa lamang noong taong siya'y nahalal bilang alkalde ng Bamban. Ang kanyang YouTube account ay sinimula noong January 28, 2022 na sinundan naman ang kanyang Instagram page noong April 20 ng kaparehong taon. Nairehistro ang kanyang kapanganakan noong 2003 lamang nung siya ay 17 taong gulang na. Ibig sabihin ay pinanganak siya noong 1986 na kung susumahin siya ay 38 taong gulang na ngayon. Ng inyong mga magulang? Yung father ko po retired na po. And yung nanay ninyo? Hindi ko po nakasama po yung nanay ko pong lumaki po. Noon, ano po yung trabaho ng inyong ama? Negosyante po, Your Honor. Negosyante sa hog racing din or sa Pogo or sa iba pa? Hog racing po. Hindi po kami involved in any Pogo operation po, Your Honor. But
Yun, so hindi na natin kinumpleto ano, yung mayroong mga porsyon na, ah, sinabi nga nito, yung, nagbabalita na umabot ng 4 na oras yung, tawag nito, halukay o pag-imbestiga ng, komite ni hindi ko malaman kung kay, Risa Hontiveros o kay, Gatchalian ano. So, pero 'yan, andiyan si Gatchalian, yung isang senador natin at nandiyan si Risa Hontiveros. Kumbaga talagang, sa 4 na oras ang galing din ng babaeng ito, 'no? Ang galing niyang, mag-ano, ang galing niyang parang magpapaikot-ikot ano, magpalusot, 'no? 'Pag medyo naaalanganin siya, sinasabi niya agad na, ah, ano, ipepresenta niya na lang, tulad nung mga pangalan nung, kung anong school ang kanyang, pinag-aralan, kung yung mga kanyang mga credential, yung iba pa niyang mga credential. Ay, ang galing ng babaeng ito, 'no? So, tingnan niyo pa nga itong ano, tingnan niyo pa yung, ah, mayroon akong nakuha na, galing sa impormasyon kaya ito kay kasamang, Kristan ano, isa ding vlogger. So, mayroon siyang pinakita, ito, tapos ito ay isang kuha ng isang magasin ng China, 'no? Tapos mayroon pang ganito, 'yan. Kung nakikita niyo nakasulat siya sa, hindi natin alam kung anong klaseng salitang Inchik 'yan ano, pero iisa lang ang ibig sabihin niyan, 'no? 'Pag, in-scan mo 'yan, itong nasa may scan ano siya dito, 'pag in-scan mo 'yan, lalabas na ang sinasabi diyan ay, binabati siya ng, ah, China Communist Party or, ng China, gobyernong China, na sinasabi na kauna-unahang first Chinese female na naging mayor ng Pilipinas, 'no? So, kauna-unahang babaeng naging, mayor ng, Pilipinas. Hindi sinasabi, first Chinese female, 'no? First Chinese female na naging mayor ng Pilipinas. Hindi sinasabing, 'di ba tayo, mahihiya naman kasi tayo magsabing, ah, lalo na kung dual ka o Inchi ka nga pero sa Pilipinas ka pinanganak, nakakahiyang sabihin mo na ito yung kauna-unahang Chinese o Chino na naging mayor. Ang dapat na sasabihin mo diyan, ito yung, Chino-Pilipino o kaya kung nasa Amerika ka, sinasabing PhilAm. O ito yung PhilAm American na babaeng nagtagumpay sa ganito, sa gano'n, 'no? Gano'n din sa ibang ano, sa ibang lugar. Ito yung Filipino-Japanese na kumbaga ipinapakita mo na ang taong ito ay, hati, hati na. Mayroon siyang nasyonalidad na Pilipino, maaaring dito siya pinanganak, 'no? Tapos pero ang magulang is, dayo o dayuhan. So, dalawa ang dapat gagamitin mo. Pero ito, tila pinagmalaki at pinagyabang ng, gobyernong China na, ah, napasukan, ha? Napasukan tayo ng, ah, napasukan na tayo ng, nilalang nila o citizen nila at naging mayor pa, ha? Yun ang pinakamasama, naging mayor pa diyan sa Bamban, Tarlac.
mga kaibigan. Iyon ang pinakamasama, no? Yung bang parang panibagong ano ba na-infiltrate na ba talaga tayo? Napasok na tayo ng China? China, napasok na ba talaga ang ating hindi lang ang Senado, hindi lang ang Kongreso. Kung nagtatago ang mga yan, mayroon silang parang tila Hunyango style na nasusuporta tapos hindi susuporta na naman ang patago tapos hindi na naman susuporta. Pero itong nangyaring pagkapanalo ng isang mayor dyan sa Bamban, Tarlac na hindi maliwanag ang credential o yung kanyang pagkatao ay naging mayor na ngayon ay sampal. No? Sampal sa mukha natin. Baka mayroon din sa Mindanao yan. Baka mayroon din sa Visayas yan. At dito sa Luzon, dahil ito yung pinakamalapit pa man din sa Taiwan at China, baka nandito ang pinaka focus ng pag-penetrate ng mga dayuhang incheck, no? So, nakakalungkot ito. Ano bang pinagagawa ng ating national defense, ng ating ahensya ng mga paniniktik, no? DILG, DOJ, at sayang yung ating mga bilyon-bilyon na confidential fund and intelligence fund. Kung ganitong sa simpleng bagay lang nakapasok itong tao, kung ito ay hindi talaga Filipino citizen, ano? Nakakahiya dahil biruin mo nakatakbo dahil dito sa Comelec na wala, isa rin sa mga may problema. May problema. Bakit natin sinasabing may problema? Parang kung ang Pilipino, ang isang hindi ma-impluwensyang tao na pupunta dyan at tatakbo, ang daming parang nuisance candidate ka o kung ano man, hindi ka dapat tumakbo, nanggugulo ka lang. Bakit ito? Kung mo ba incheck, maputi, dayuhan, karespeto na ba agad, hindi na hinanapan ng maraming kwalifikasyon o requirements. Kung ang sinasabi, nagsalita na itong si Garcia, yun lang naman daw kasi ang requirement, dadalawa lang daw. At isa pa ang sinabi niya, wala daw kasing nag-file ng ano bang tawag noon, ng pag-file ng pag-alam sa kung sino itong taong ito, sino itong tumatakbong ito. No. Ano bang mangyayari sa atin, mga kaibigan, mga kaigsunan, kung palaging ganito na lang, na talagang kasi dapat kahit na hindi walang nag-file, dapat obligasyon ng Comelec yan, no? Maglagay sila ng mga panibagong guidelines yan, no? Para wag namang yung tuloy mga totoong Pilipino hindi basta-basta makatakbo o makakandidato. Tapos itong mga dayuhang o itong taong kaduda-duda ang pagkakakilanlan ay bigla na lang nanalo pa. Dahil ba yan sa sobra-sobrang pera? Dahil sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, napakahaba ng investigasyon sa Senado. At kung nanood kayo doon, kisyo, negosyante ito, yaman, nagkaroon pa ng may helicopter pa, at ang ganda pa ng mga sasakyan niya. So, nakakaduda, no? Ang negosyo lang naman nila bandang huli, ang sinasabi niya ay sa piggery, no?
So, sa tingin niyo, ah, sa pagiging, sa pagkakaroon ba ng piggery, makakabili ka ng helicopter, ha, na nagkakahalaga ng halos bilyon yata ang halaga, kulang-kulang 1 bilyon, 'no? So, parang, napakalabo, 'no? So, yun na nga, idagdag ko lang, talagang, walang, hindi maliwanag, 'no? Uulitin ko, hindi maliwanag yung kanyang mga record. Kaya nasa inyo na, 'no, mga kauban, mga kaigsunan, nasa inyo na kung, di ba pud mo magduda, 'no? Nganong nakasud ni sa Pilipinas, nganong ningdaog ni sa pagka-mayor, at involved pa diyan sa pugo nga, 'no? Muntik ko nang makalimutan, hapit na akong makalimti, 'no? Ang ang usa ka rason, yung isang dahilan kung bakit na-implicate itong si Alice Go, dahil nung ni-raid nga yung pugo diyan sa Tarlac, nakitaan ng napakaraming, illegal, 'no? Huwag na nating pahabain pero nakitaan, parang tila alam niyo na yung mga scam sa online, sa cellphone, sa computer. Alam niyo naman 'yun, 'di ba? May mga tinatawag pa nga tayo ng, love scam o kung ano man yung, ah, kunyari nanalo ka sa kung ano-anong mga parapol, tapos hihingiin yung mga PIN number mo hanggang sa makuha yung pera mo. Lahat ng paraan nandiyan sa pogo na 'yun, 'no? Akala mo sugal-sugal lang nila na simpleng sugal lang nila, pero ang ginagamit nila is online, 'no? Tapos pumasok na sila doon sa pang-i-scam. At ano pa ang mga nakikita doon, tila mayroon pang mga, ah, may armas, may mga kulungan, may mga kung ano-anong, pinagbabawal ng batas. So sa mga tuwid, hindi man natin maisa-isa ang, ilegalidad na ginagawa doon. Nasasangkot itong si Alice Go dahil kaano siya, kakorporasyon, 'no, mga kaigsunan, mga kaibigan. Kakorporasyon siya ng, ah, nandito ba 'yun, hahanapin natin ano. Kakorporasyon siya ng, ah, wala hindi ko nai-save pala 'no. Kakorporasyon siya ng isang pugo diyan sa Tarlac, 'no, at yung, kasama dun sa korporasyon niya ay wanted, 'no? Wanted sa China. Bagamat ang China ay, galit tayo lalo na ngayon, ito palang, nandito nagtatago sa Tarlac at nagkapagtayo ng negosyo kasama nga itong si Alice Go, ay wanted pala sa kanila, 'no? Dito sa Pilipinas tumakbo at dito gumawa ng mga ganyang kalukuhan. Um, Isa na namang kumbaga scam gamit yung mga online, mga internet, social media at, ginagamit yung building na yan, yung nahuli diyan sa yung compound na nahuli diyan malapit sa munisipyo ng, Bamban, Tarlac, 'no, ay, wanted, 'no? Wanted sa China yung taong 'yan at wanted na rin yata dito sa atin. So, nagtatago ngayon, 'no? So, itong si Alice Go at yung taong yun ay, anong masasabi natin diyan? Kung ganyang, kasundo ka, 'no, sa isang, kriminal. At sa tanong ni Risa Hontiveros, sinasabi niya na hindi daw niya kilala na o hindi niya alam na may ginawang krimen itong, di ko maalala ang pangalan ano, pero isang Chinese national, lalaki ano, mga kaibigan. So, yun nakakatakot talaga, 'no? Nakakatakot na ganito na yung mga nangyayari sa ating,
bansa, no? Yung pugo na yan na hanggang ngayon hindi pa rin tuluyang sabi nga natin tayong mga simpleng tao wala naman tayong pakinabang diyan, no? Ang ipinagmamalaki lang ng dating administrasyon diyan, panahon ni Duterte kasi naitayo yan. Itong PAGCOR naman na kesyo, may pakinabang sa buwis, yung mga pugo na yan, sila ang hindi bumibitaw. Siyempre, kasama na siguro dyan yung Bangko ng Pilipinas o ng DBM o kung ano man yung mga ahensya nating nangangasiwa sa pera, no? Sila na lang yung nag-aano diyan, sila na lang yung kumakapit diyan. Pero sa totoo lang, tayong mga simpleng mamamayan, ay hindi natin gusto yan dahil nga ang pugo na yan, ang isa lang ng mga pinangangalandakan yan, sugalan sila, no? Andiyan sa kanila lahat ng sugal. So, ang sinasabi nila, may mga dumadayo daw sa kanila na mga mayayaman galing sa ibang mga bansa at kumikita sila at binibigay nila yung tamang buwis daw sa Pilipinas. Pero yun na nga, una, yung ating mga kababayan na medyo may kakayanan na sasadlak tuloy sa sugal. Pangalawa, yun ang mga buwis na nakukuha dyan, questionable din naman dahil hindi nga natin malaman kung yan bang kumbaga ganito yon mga kaibigan, ano? Aanhin mo yung pera, no? Kung yun namang moralidad, yung iyong pagkatao ay winawasak dahil diyan sa sugal, winawasak dahil diyan sa mga scam. Mula sa sugal may mga scam pala na ginagawa. At sino yung ini-scam? Yung mga Pilipino din, no? Kung hindi man mga Pilipino, pati sa ibang bansa, no? Tinatawagan nila kung ano doon, yung mga biyudo, mga biyuda, no? Pinapaniwala nila na kung ano-ano. So masama yung imahe natin. So masama, kikita ka nga, masama naman yung image mo, tila yata hindi maganda yon, no? Mabubuhay ba tayo sa isang paraan ng mayroong immoralidad, mayroong hindi magandang klaseng pagpasok ng pera? Hindi natin gusto yan. Mas gugustuhin pa nating magbuwis na lang tayo yung mga withholding tax natin dahil mas tinitingnan pa natin na bayani tayo dahil tayo ang nagpapalago o tayo ang nagbibigay ng gasolina, no? Para tumakbo ang gobyerno. Pero yung ganyan na mga pugo na yan, isa lang panawagan natin, no? Ang ating YouTube channel, isa lang panawagan. Isara na yan, no? Itigil na yung pugo na yan, palayasin na yung mga nandyan na mga dayuhang nagpapatakbo at dayuhang mga empleyado na hindi rin naman otorisadong magtrabaho, no? Na ilang bisis nang nabulgar yan, na pumasok dito mga tourist. Tapos ayan, sila yung empleyado dyan sa mga pugo na yan. So hindi na kinabang ang tao dyan, no? Hindi naman nagkaroon ng malaking pagpasok ng mga manggagawang Pinoy. Kasi hindi naman natin linya yan. Sila ang may alam yan. Sila ang may mas kabisado nila yung trabahong pagsusugal sa online o kung ano mang klaseng mga sugal yung nasa kanila. So yun, medyo humaba tayo pero yun lang talaga ang nakikita natin na parang pati na tayo, mag-abang na lang siguro tayo, ano? Sana si Senador Risa Hontiveros at iba pang senador, si Gatchalian, ay panindigan itong laban na ito. At sana, yun, nabanggit din ng mga congressman na maging sila ay naligalig na, no? Naligalig na dito, kaya magkakaroon din sila ng investigasyon sa Kongreso. Tayo naman mas gusto natin ito
Dahil ayaw naman natin na baka magising na lang tayo, baka yung mga mayor natin, mga congressman natin ay tao na pala ng mga dayuhang inchik. Okay? Mag-iingat tayo sa lahat at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Paki-subscribe, paki-share, paki-follow ng ating YouTube channel, ang Cardo Critico. Okay, mag-ingat po kayong lahat. Saan man kayo ngayon, ano man ang mga ginagawa ninyo. Okay, salamat.